Papatuloy tayo sa pag-aaral natin dito sa aklat po ng Colosas. Medyo may katagalan na hindi natin napag-aralan ito dahil si Matt ang siyang nag-preach sa atin ng 3 Sunday na sunod-sunod. At ngayon, babalik tayo dito. Malapit na rin tayo matapos, no? Dito po sa pag-aaral natin sa Colosas, itong ika-15 bahagi po ng pag-aaral natin ngayon. This is the part number 15 of our series in this particular book, no? Na sinulat ni Apostol Pablo. Humingi tayo muli ng tulong sa Panginoon. Panginoong Diyos, muli nais namin hingin ang iyong awa ngayong oras na ito. Bigyan niyo kami ng liwanag, bigyan niyo kami ng talino, bigyan niyo kami ng pusong mapagpakumbaba. Naway, gawin yung simple para sa amin, ang mga salita na aming mapapakinggan. At gawin niyo rin po, Panginoon, na ang aming hangarin ay makasunod. Magpasakop sa iyong mga katotohanan. Naalala namin pag-pray ang lahat ng aming mga kamanggagawang pastor at mga mangangaral sa iba't ibang lugar na nangangaral din ngayon. Kayong sumama sa kanila, sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa at maging ako, sapagkat ako'y mangangaral, maging sa second service, ay pangunahan niyo rin ako. At muli, naalala namin pag-pray si Attorney Amor Perdigon na mangangaral sa amin mamayang hapon. Bigyan niyo rin po siya ng biyaya sa kanyang paghahanda ngayon para sa pangangaral niya mamayang hapon sa amin. Dalhin niyo rin kami upang makapakinig muli ng iyong mga katotohanan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Si Pilosopong Santos po ay minsan nagkaroon sila ng problema. Siya ng problema sa kanyang asawa. No? Nagpagalit sila at itong asawa niya ay lumayas. Pero pagkatapos ng ilang panahon, bumalik din itong kanyang asawa at dahil doon ay nagkaroon ng celebration. So, ang ginawa ni Pilosopong Santos ay tinawag niya o inanyayahan niya ang lahat ng mga matatalino, mga philosophers at mga kilalang tao doon sa kanilang bayan sa Gresya upang mag-celebrate at magkaroon ng piging sa kanilang tahanan. Inutusan niya ang kanyang alipin na si Aesop. No, kilala niyo si Aesop, yung Aesop fable. Naalala niya? Inutusan niya ang kanyang alipin na si Aesop na bumili ng pinakamainam na bagay sa palengke upang ihain sa hapagkainan. Yun nga ang ginawa ni Aesop. At nakigulat ni Pilosopong Santos na makita niya na sa hapagkainan ang inilapat na mga pagkain at iba't ibang putahe na iba't ibang luto mula sa dila ng baboy. Sabi ni Pilosopong Santos, bakit dila ang binili mo? Sabi ni Aesop, sabi niyo po, bumili ako ng pinakamainam na bagay. Hindi ba't walang pinakamainam na bagay, kundi dila? Sapagat ang dila ang nagdadala ng karunungan at nagpapaabot din ng karunungan sa isang tao. Tama rin na ang iyong mga panauwi ng mga philosophers at mga matatalinong tao dito sa ating bayan sa Gresya, sa Greece. Tinakaimik si Pilosopong Santos, mukhang makatwiran din naman itong si Aesop, kaya kinabukasan ay kanya namang inanyayahan. Ang mga simpleng tao, yung mga medyo hindi ganong matatalino at mga wala mga pinag-aralan at mga ordinaryong tao na nasa lansangan na pumunta sa kanyang bahay at inutusan niya si Aesop na bumili ng pinakamasamang bagay na mabibili sa palengke. Kundi ang ginawa ni Aesop. At nakigulat naman ni Santos na ang inihain muli ay iba't ibang putahe mula sa dila ng baboy. Sabi niya, dila na naman! Sabi niyo po ay pinakamasamang bagay. Hindi ba't walang pinakamasamang bagay kundi ang dila? Ito ang kasangkapan para ihayag ng tao ang kanyang galit. Hindi ba't ang dila ang dahilan kung bakit mayroong pagkakampi-kampi? Hindi ba't ang dila ang dahilan kung bakit may samaan ng loob? Hindi ba't ang dila ang dahilan kung bakit mayroong digmaan sa ating mundo? Palagay ko sang-ayon tayong lahat kay Aesop, no, mga kapatid. Tama siya. Kaya nga, napakahalaga itong tanong na ito bilang mga Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, ang tanong ko ay, paano ninyo ginagamit ang inyong dila? How do you use your tongue? Ang isang tunay na Kristiyano ay dapat marunong gumamit ng dila ng iba sa karamihan. Christians should use his tongue differently. Ang katotohanan,
ang paglagong Kristiyano ay sinusukat din sa kung paano niya gagamitin ang kanyang bibig. Sa kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, napakayaman sa pagtuturo at pagbibigay pahalaga sa kung paano natin gagamitin ang ating mga bibig, ang ating mga dila ng tama at nararapat at angkop sa pangangailangan. In fact, our tongues reveals the true attitude of our heart. Ang ating mga dila ang naglalantad ng tunay na ugali ng ating mga puso. Yan mismo ay sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Lucas Kapitulo 6 talatang 45. Luke 6:45, ang sabi niya doon, ang isang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagsasalita ng mabuti. Ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso ay nagsasalita ng masama. Sapagkat, sabi niya sa English, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa kayamanan ng kanyang puso, ang tao ay nagsasalita. Kaya napakahalaga, ito pong dila natin, itong bibig natin, no? Dito sinusuri anong klaseng puso meron tayo. No, dito po sa practical na section ng Aklat ng Kolosas, sa chapter 1 hanggang chapter 2, yan yung doctrinal section. Chapter 3 hanggang chapter 4, yan yung practical section. Dito ay inilahat ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng salita na lumalabas sa ating mga bibig. Ang ating kaalaman kung sino si Kristo at kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin ay dapat makaapekto una sa ating pag-iisip. Diba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa chapter 3 verse 1, set your mind on the things that are above, that are in above. No? Tuunin yung isip niyo sa mga bagay na nasa itaas. Makaka-apekto rin dapat ito sa ating ugali, sa mga kasalanan na nandito sa puso natin at sa ating mga kapaligiran. Makaka-apekto rin ito sa katangiang pinakikita natin sa ating mga kapwa mananampalataya sa iglesia, sa ating pagsamba, sa ating pakikitungo sa mga miyembro ng ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. At sa pagkakataong ito naman, sa paraan ng paggamit natin ng ating dila. In the way we use our tongue. At sa aking palagay, wala doon sa mga binasa ni Gilbert sa atin, buksan niyo muli ang mga Biblia, dito sa Colosas Kapitulo 4, talatang 2 hanggang talatang 6, Colossians chapter 4, verses 2 to 6, ang mensahe na gustong sabihin sa atin dito ni Apostol Pablo ay ito: Christian tongue must be used primarily for prayer and witnessing. Ang ating mga dila dapat gagamitin primarily, no? Sa pananalangin at pangangaral o pagbabahagi patungkol sa Ebanghelyo ng Jesus. Dalawang bagay yan, mga kapatid, at hahatiin natin yan. Unang-una, tingnan natin our communion with the Lord. Pangalawa, our communication to the world. First, our communion with the Lord. Ano ang pinakamahalagang bagay na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang dila? Alam niyo ba kung anong sagot ni Pablo? Ang pinakamahalagang bagay daw ay manalangin. Gamitin ang ating dila sa pananalangin. Yan ang sagot ni Pablo. Tingnan nyo. Verse 2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pasasalamat. Idalangin din nyo kami. Buksan ng Diyos para sa amin ang pinto, para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil dito ako'y nakagapos o nakakulong. Bakit napakahalaga ng panalangin? Bakit ito ang pinakamahalagang bagay na pwede natin gawin sa ating dila? Sapagkat tayo sa pamamagitan ng panalangin ay nakikipagniig sa isang persona na may kontrol ng lahat ng bagay. Sa isang persona na siyang may akda ng buhay, nagsusustento ng buhay, at may kapangyarihang tumapos ng ating mga buhay. Now,
theoretically. No? Parang madali lang gawin yan, ano? Parang madali lang naman palang gawin. Yung ba ang pinakamahalagang bagay na pwedeng gawin ng tao sa kanyang dila ay manalangin? Napakadaling gawin yan. No, theoretically, madaling gawin. Pero, aaminin natin lahat na ang panalangin ang isa sa pinakamahirap na disiplina sa isang Kristiyano. No? Mas madaling manood ng TV maghapon. Mas madaling makipagkwentuhan sa mga kabarkada natin ng magdamag. Mas madaling gawin ang ibang mga bagay kaysa sa manalangin. Napakahirap na disiplina ang panalangin. Pero nais kong sabihin uli sa bawat isa na kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka nananalangin, may malaking problema sa pagkaunawa mo sa Kristyanismo. Bakit? Sapagkat ang isang tanda ng isang taong ipinanganak na muli, siya'y nananalangin. Siya'y nananalangin. Kung paano ang paghinga ay sinusustentuhan ng buhay, at ang buhay ay pinagtitibay ng ating paghinga. Tama ba yun? Ganyan din naman, ang pananampalataya at ang panalangin. Ang panalangin ay sinusustentuhan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay pinagtitibay ng panalangin. Kung ikaw ay totoong may pananampalataya, ikaw ay nananalangin. At ang panalangin na nagpapatibay, nagpukonfirma na ikaw nga ay tunay na may pananampalataya. Sa madaling salita, kumbaga sa buhay, ang panalangin ng ating Panginoon. Mahalaga yan sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, bagamat ito isang mahirap na disiplina, ito ay dapat gawin ng bawat isa upang tayo lumago sa ating pananampalataya at lalong mapalapit sa Diyos. Now, tulad ng sinabi ko kanina, ito ay mahirap na disiplina. Madalas, ang panalangin ay nagiging isang mechanical. Hindi ba? Parang yung pag-pray ka sa pagkain, pray ka na. Yung mga minsan, paulit-ulit na lang yung pray. Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Diba? Parang, ang dali-dali mo ng bigkasin yun. Sa ulado mo na. Parang kahit natutulog, lumalabas yan sa bibig natin yung mga ganong salita. Hindi ba? Minsan nagiging mechanical ang panalangin. Minsan parang lifeless, walang buhay, malamig. Kaya nga dito, ay in-underline ni Apostol Pablo ang mga katangian ng isang tunay na pananalangin. 3 katangian ang kanyang binigyang pansin. Una-una, ang panalangin ay dapat merong steadfastness. No? Sa Tagalog, ang ginamit niya rito ay magpatuloy kayo sa panalangin. Magpatuloy. Sa English, be steadfast in prayer. Magpatuloy. Alam niyo po yung salitang magpatuloy, ito ay larawan ng isang taong handa na magtiyaga at magtiis sa larangan ng pananalangin. Isa napakahalagang parabola o talinhaga ng Panginoong Jesucristo ay makikita natin sa Lucas Kapitulo 18. Please turn your Bible sa Luke chapter 18. Napakaganda nitong, isa sa mga favorite ko ito na talinhaga ng Panginoong Jesucristo. No? Lucas Kapitulo 18, babasahin natin, talatang 1 hanggang talatang 7. Luke 18, verses 1 to 7. Babasahin ko na po. At isinalaysay ni Jesus sa kanila isang talinhaga kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos. Walang taong ginagalang ang hukom na ito. At sa lungsod na yun ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi. Subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinabi ko sa inyo,
mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, ang paparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Napasin niyo yung kwento? Kung mayroong isang babaeng balo na humihingi ng katarungan doon sa isang masamang hukom. Isang hukom na walang takot sa Diyos. Isang hukom na walang pakialam sa kapwa-tao. No, kaya lang, labis ang ginagambala. At binigay niya yung katarungan kahit hindi niya gusto at kahit na dahil ito ay out of ayaw niya lang kasing gambalain siya. Ayaw niya lang i-bother siya. Anong sabi rito ng Panginoon sa Kristo? Kung ang isang hukom na hindi makatarungan, walang takot sa Diyos, ibinigay niya yung katarungan doon sa isang babaeng balong matyaga na gumagambala sa kanya. Ano ba kaya ang Diyos? Na makatarungan, matuwid, mabait, hindi ba niya ibibigay ang katarungan ng hinihingi ng mga hinirang niya na dumadaing sa kanya araw-araw? Ang ibig sabihin ng panalangin ito, ang panalangin ay nangangailangan din ng pagtsatsaga. Nangangailangan ng pagpapatuloy. Yan ang katangian ng panalangin na dapat meron tayo. 12 taon na nakakaraan. Nanalangin tayo na magkaroon ng sarili nating dote at sarili nating usapan. Ang katotohanan, nung nagsimula kami mag-pray sa prayer meeting, wala naman kami pera kahit katiting o kahit kusing sa bangko ng panahon na yun. Wala rin inaasahan na isang tao na makakatulong sa amin o isang iglesia na makakatulong. Every prayer meeting, we pray. Kahit na wala tayo nakikitang pag-asa, kahit wala tayo nakikitang liwanag, we just pray. And after 11 years, the Lord answered our prayer. Mahalaga yung steadfastness, mga kapatid. Okay? Pangalawa, watchfulness. Ang sinabi rito ni Apostol Pablo, magpatuloy kayo sa panalangin at magbantay. Watchfulness. Alam nyo, nung elementary pa ako, lagi ako tinutok sa mga ka-eskwela ko na, at pinapalitan yung pangalan ko, George kasi. Di ba, ang Spanish ng George ay Jorge. Talaga ito yung pangalan, Jorge. Pero George ang tawag sa akin. Sabi, pero ang Pilipino niya may Gregorio. No? Gregorio. Galit talaga ako pag tinatawag. Gregorio! Diyan na naman namin. Kasi yung teacher ko tinatawag yung Gregorio. Matapos na, Gregorio, inis ako. No? Until such time, until I learned na yung meaning pala ng Gregorio ay isang wikang Griego na ibig sabihin ay to be watchful, to be alert, to be vigilant. Ang ganda pala ang pangalan ito. No? Alam niyo ba, tinignan ko mismo dito sa Greek New Testament, dito sa chapter nito, sa chapter 4, yung watchfulness, kung ano yung Griego, nakalagay doon na isaktong salita, Gregorio. Yun! Doon galing yung pangalan Gregory. Kaya maganda yung pangalan Gregory, no? Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Let us be a congregation of Gregory. Tayo'y maging kongregasyon ni Gregorio. Ang ibig sabihin ay magbantay. No? Kailangan natin magbantay. Ano ibig sabihin ng watchfulness na nanalangin ang mayroong pagbabantay? Yung pag hinihintay mo kung paano tutugunin ng Panginoon yung panalangin mo, hindi ka tumitigil. Alam niyo, may nagsabi, may 4 na D daw ang pagtugon ng Panginoon sa panalangin ng mga Kristiyano. Ang unang D ay denial. Ibig sabihin nun, pag sinabing denial, sasabihin ng Panginoon sa'yo, no, hindi yan makakabuti para sa'yo. Ang isa patang D ay delay. Ang ibig sabihin ng delay, no, not now. Hindi pa ngayon. No? Kailangan mo maging watchful no? Ang isa pa, desire. Which means, yes, you may have it. Ibibigay ko sa'yo ang hinihiling mo. Pero meron pang isang D. Yung delight. Ibig sabihin doon, yes, and here is more. Meron pa. Hindi mo hinihiling. Dadagdagan ko pa ang hinibigay mo. Kaya may sense of excitement kung tutuusin sa pananalangin may pagtsatsaga at may pagbabantay. Bakit? Ang Panginoon ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga tao. The Lord answers the prayer of His people. At kung tayo ay magbabantay,
naghihintay, nagpupuyat sa panalangin, hindi tayo nasisiraan ng loob. Hindi tayo na-discourage. Dahil alam natin, ang Panginoon ay totoo. Pangatlo, steadfastness, watchfulness, ano sabi ni Pablo rito? Nang may pasasalamat. Thankfulness. Thankfulness. Yung salita pong thanksgiving o pasasalamat, maraming beses binanggit ni Pablo rito yan sa aklat ng Colosas lang. I-survey lang natin ang mabilis, ano? Colossians chapter 1 and verse 12. Ito ang sabi, na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Chapter 2, verse 7. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Chapter 3, verse 15. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Chapter 3, verse 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinatawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Verse 17. O, ano man ang inyong ginagawa sa salita o gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. At talata rin, binasa natin kanina, binasa rin ni Gilbert. No? Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Yung salitang pagpapasalamat ay isang katangian na dapat laman lagi ng ating panalangin. Hindi ba madalas, mas marami sa laman ng panalangin natin, yung mga petition natin, yung kahilingan. Pero ang katotohanan, yan ang kulang lagi, yung pasasalamat. Mas mahilig tayo mag-demand. Mas mahaba yung ating demand. Mas malakas ang ating hinaing at daing. Pero napakakonti ng ating pasasalamat. Dapat i-develop natin. Linangin, pasaganain, palaguin natin yung pagiging mapagpasalamatin sa Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo, kung ugali daw natin yan, hindi tayo magiging malungkot sa ating buhay Kristiyano. Kasi kung nagpapasalamat, Lord, salamat po, kahit hindi mo pa tinutugon yung panalangin ko, alam ko, meron kang mas mabuting plano. Panginoon, salamat sa kahit na yung inaasahan ko, hindi yun nangyayari. Alam ko, mas mayroon kang mabuting nakalaan para sa akin. Diba? Salamat kahit may sakit ang aking anak. Hindi naman ganito kalala ang kanyang karamdaman. At marami pang bagay. Lahat daw sa lahat ng bagay ay maging mapagpasalamatin tayo. At alam niyo kapag ganyan ang isang Kristiyano, magiging kontento siya sa kanyang buhay. Ano naman ang kanyang sitwasyon? May pera man wala. Diba? Kasi, puno siya ng pasasalamat. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos na yung kanyang mga tao ay marunong magpasalamat sa lahat ng bagay na dumarating sa kanya. Mabuti ba? Na, yan ang una. Paano natin gagamitin ang ating dila? Para sa ating communion sa Panginoon, sa ating pakikipagniig o pananalangin sa Panginoon. Pangalawa, para sa ating communication sa mundo. Our communication to the world. No? Communication to the world. Yan. Ang una-una, dalawang bagay lang ang gusto kong pansinin natin dito. Yung words of proclamation. Tingnan nyo, sinabi ni Pablo rito. Idalangin din ninyo kami. Verse 3. Nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil dito, ako'y nakadakos. Ako'y nakulong. No, isipin niyo mga kapatid. Think for a moment. Alam niyo, nakakulong si Pablo. Verse 3, di ba? Maliwanag. Nakakulong. At hindi lang siya basta nakakulong, nakadakos. Ganun pala yung mga kinukulong ng araw. Ginadakos. Sabi niya, no? Nang ilagay natin sa dali ang ating sarili sa sitwasyon ni Pablo. Let us put ourselves in the shoes of Apostle Paul. Lagay natin sa sapatos ni Pablo ang ating mga sarili. Kunyari tayo yung nakakulong. Tayo yung nakadakos. Ano yung laman ng prayer letter mo? Ano ba, susulat ka sa SGCC, mga kapatiran sa Sovereign Grace Christian Church. Ano yung laman ng letter mo kung ikaw yung sa sitwasyon ni Pablo? Ano yung laman ng letter mo? Siguro, ang panalangin mo ganito,
Dear brethren, please pray for my health. Di ba? Pwede ka na. Napakalamig dito. Lagi ako may sakit. Sana bukas, hindi ako hampasin. Pray that I wouldn't get beaten up tomorrow. Kasi nung nakaraan ako hinampas, halos hindi ako makatayo. Ang sakit pa ng katawan ko hanggang ngayon. Pag-pray nyo rin na makatulog ako, ilang araw na hindi ako nakakatulog. Pag-pray nyo rin dahil medyo mahirap ang pagkain dito. Lagi akong gutom. Pati panalangin din nyo sana makalaya na. Sana maging pabor ang hatol ni Emperor Nero sa akin na ako'y nakakulong dito sa loob. Siguro gano'n ang laman ng ating panalangin. Palagay ko wala namang masama kung yun ang ating ipag-ihiling na ipanalangin sa mga kapatiran. Pero tingnan natin ang laman ng panalangin. Alam mo kung bakit ko nasabi yan? Kasi sa buong sulat ni Pablo sa Colossus, ngayon lang siya humiling ng panalangin. Mula sa chapter 1 hanggang dito sa chapter 4, ngayon lang siya humiling ng panalangin sa mga kapatiran sa Colossus. At ito ang laman ng kanyang panalangin. Idalangin ninyo kami. Nabuksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang iwagan ni Kristo na dahil dito kami natatapos. Ano yung laman ng panalangin niya? Buksan ang pintuan! Kahit nakadapos at nakakulong, meron pa rin pintuan para maipangaral, maipahayag, maibahagi ang salita ng Diyos. Napakaganda. Mga kapatid. Hindi lahat tayo ay tatawagin para maging pastor, para maging mangangaral, para maging guro, para maging leader ng isang iglesia. Pero lahat ng mga tunay na mananampalataya ay tinatawag para ipangaral ang Ebanghelyo. Ituro ang Ebanghelyo. Ibahagi ang Ebanghelyo. Kung paano ibinubukas ng Diyos ang bawat pintuan ng pagkakataon sa iyo. Kailan mo huling binuksan ang iyong bibig? Patungkol sa mga bagay kay Kristo. Sa mga tao na naging kausap mo na hindi mananampalataya. Kailan mo huling binuksan ang iyong bibig para dalhin sa kanila ang mabuting balita? Kailan ka huling nanalangin para sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay? Ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kasamahan sa trabaho, ng iyong mga kaklase, ng iyong mga kliyente. Nananalangin ka ba para sa kanila? Nananalangin ka ba sa mga miyembro ng iyong pamilya na sanay kumilos ng ang Diyos sa kanilang puso? Nananalangin ka ba na yung mga mangangaral na tumatayo sa pulpito gamitin ng Diyos ang kanilang pangangaral ng mabisa para tawagin ang mga makasalanan na lumapit sila kay Kristo? Nananalangin ka ba? Tandaan niyo mga kapatid, napakahalaga niya. Baka minsan, binubuksan na ng Diyos yung pagkakataon para dalhin mo ang Ebanghelyo sa katabi mo, sa mga nakakasalamuha mo, may pagkakataon na, pero binabaliwala mo. No? Hindi mo pinapasok ang pagkakataon ito. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Sa bawat Kristiyano naririto ngayon, buhay ang nakasalalay. Kung ang isang tao hindi niya marinig ang Ebanghelyo ng kaligtasan mula kay Kristo. Buhay ang makasalanan. At yung buhay na yan, pwedeng buhay yan ng iyong anak, pwedeng buhay yan ng iyong apo, pwedeng buhay yan ng iyong asawa, pwedeng buhay yan ng iyong magulang, pwedeng buhay yan ng iyong mga kapatid, pwedeng buhay yan ng iyong best friend. Sana gamitin natin ang ating bibig sa pagbabahagi ng salita. Pangalawa pala, sorry. Words of edification. Ito sinabi ni Pablo rito sa huling mga talata. Lumakad kayo, verse 4. Verse 5, lumakad kayo ng may karunungan sa harap ng nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Ang inyong pananalita naway maging may biyaya na may timplang asin upang inyo malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Words of edification. Mga salitang nagpapatibay. Diba? Dalawang bagay ang binanggit ni Pablo rito. Na pwede kong sabihin sa verse 5, words that are consistent with life. No? Yung sinasabi ng bibig mo, dapat nakikita sa buhay mo.
Kasi maraming tao magaling na magsalita, pero hindi nakikita sa gawa. Dapat yung ating talks ay nakikita sa ating walk. Diba? Kung marunong kang mangako sa bibig, dapat marunong ka rin tumupad. Yan ang sinasabi rito na dapat maging maganda ang paningin sa iyo ng mga tao sa labas. Diba? Lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas. Hindi lang yun. Words that are controlled by grace. Verse 6. Ang inyong pananalita ito ay laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Diba? Ibig sabihin yan, mga kapatid, ang lalabas sa ating mga bibig dapat mga salitang may paninindigan ngunit makatotohanan. Totoo o tama ngunit walang pagmamayabang. Mahinahon, kahit na hindi ka Ilonggo, dapat mahinahon ka. Mahinahon, pero walang panlilin lang. May pag-ibig, pero walang pagkompromiso sa kamalian. Yan ang dapat natin lumabas sa bibig natin. At ano man ang sitwasyon, in a stressful condition or in peaceful situation, we must use our tongue. We must use our tongue for the edification of others. Words that are edifying. Yan ang dapat mangyari. At talaga yung tinatawag natin ability to speak the right words in the right time for the right person. Di ba maganda yan? No? At marunong kang gumamit ng salita sa tamang oras, sa tamang panahon, at sa tamang tao na kausap mo. Yun yung sinasabi rito ni Pablo na tulad ng asin, may lasa ang salita mo. Di ba yung natrabaho ng asin magbigay lasa? Natrabaho ng asin mag-preserve sa isang nabubulok? Noong araw kasi wala namang refrigerator, ang ginagamit na pang-preservation ay asin. Di ba yun? May lasa at walang corruption na nangyayari. Yan ang dapat mangyari. Pakinggan niyo mga kapatid yung claim ng isang ungodly, isang taong walang pananampalataya. Itong katwiran ng isang taong walang pananampalataya nakalagay sa Psalms 12 verse 4. Sabi niya, our lips are our own. Who is the Lord over us? Ang aming bibig, pag-aari namin ito, sino ang may kontrol sa akin? Who is the Lord over us? Who can rule me? I can say anything I want. Yan ang katwiran ng mga hindi Kristiyano. Pwede ko sabihin ang gusto ko sabihin. Nandito tayo sa isang malayang bansa. Ako, may-ari ng aking bibig. Pero ito naman ang katwiran ng isang tunay na Kristiyano. Psalms 141 verse 3. Ito ang sabi doon. Set a watch, O Lord, before my mouth and keep the door of my lips. Bantayan mo, Panginoon, ang aking bibig, ang pintuan ng aking mga labi. Kristiyano ka ba? Mananampalataya ka ba? Kung Kristiyano ka, dapat mong alagaan at iyong bibig. Hindi madali yan. Guys, kung aminin sa inyo mga kapatid, marami pagkakataon, bigo. Nakapagsalita na ako ng hindi maganda. Nakapagsalita na ako ng nakasakit sa aking kapwa. I fail many times. Pero itong gusto ko sabihin, si Kristo ay sapat. Christ is sufficient. Hindi lang para sa ating kaligtasan, kundi para tayo ingatan. Ingatan ang buhay natin. Ingatan ang kaluluwa natin. Ingatan ang pananampalataya natin. At ingatan maging ang dila natin. Upang sabihin ito ang tamang salita sa tamang panahon na makatutulong sa Panginoon. Kaya kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon. Let us ask God for help at all times. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa mananampalataya, kailangan mo ng someone, ng isang persona na mag-rule, no? Hindi lang sa dila mo, kundi sa puso mo. No? Isang persona na dapat maghahari, hindi lang sa dila mo, sa bibig mo, kundi sa puso mo. Sapagkat kaya kung walang maghahari sa puso mo, kung hindi si Kristo maghahari sa puso mo at sa dila mo, ikaw ay nasa daan patungo sa kapahamakang wala hanggan. Kaya ang aking hamon sa iyo, lumapit ka kay Kristo ngayon. Anong palataya ka sa akin? Pagsisisi ka ng iyong kasalanan.
kilalanin mo na si Kristo lamang ang kanyang ginawa doon sa krus ng ibatas. At kapag ginawa mo ng totoo yan, babaguhin ng Diyos. Come to Christ and be transformed. Panalangin tayo.